Hello mga kabosing, maligayang pagbalik sa Pinoy Manhwa Tagalog Recap, magandang gabi sa inyong lahat, at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa video ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang panibagong yugto ng kwento ni Pedro, pero bago tayo magsimula, bigyan muna natin ng shoutout ang ilan sa ating mga kabosing mula sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout kay Boss Franco, ang gay, shoutout kay Boss Norn Omandel, at shoutout kay Boss Neil Dasma. At shoutout din kay Boss Jerome Valiente. Kung gusto ninyong mapasama sa susunod na shoutout, huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa ibaba ng ating video. Kaya, kung handa na ang lahat, wala nang dahilan upang magpatumpik-tumpik pa. Sabay-sabay na nating simulan ang panibagong yugto ng kwento ni Pedro. Nagsimula ang kwento ng ipakitang labis pa ring nagulat si Tadeo matapos niyang matagpuan ang lihim na laboratoryong ginagamit para sa Project Arvid. Habang pinagmamasdan niya ang lugar, bigla siyang nakarinig ng boses ng isang babae na nagsabing maghintay lamang siya, dahil kinabukasan ay tiyak na magiging isa rin siyang paksa ng eksperimento. Nang lingunin niya ang pinanggalingan ng boses, nakita niyang si Skady ang nagsasalita. Agad na inisip ni Tadeo na malamang ay isa ito sa mga Gensard na dati nang binanggit ng pinuno ng nayon. Napatawa si Skady at sinabing tila nakarating na pala sa pandinig ni Tadeo ang mga usap-usapan tungkol sa kanila. Inamin naman ni Tadeo na may narinig na siyang ilang balita na nagsasabing napakadelikado ng mga Gensard. Dahil nananatili pa ring kalmado si Tadeo sa kabila ng sitwasyon, pinuri siya ni Skady at sinabing hindi bababa sa inaasahan ang kanyang tapang. Mula pa lamang sa unang pagkikita nila, kapansin-pansing sinusubukan ni Skady na subukan ang tibay ng loob ng kanyang kalaban bago pa man magsimula ang tunay na laban. Samantala, patungo naman si Kadyo sa gusali nang ipaalam ni Pedro sa pamamagitan ng komunikasyon na natagpuan na ni Tadeo ang laboratorio. Dahil dito, inutusan niya si Kadyo na magmadali. Agad naman itong sumang-ayon at sinabing kararating lamang niya sa kanyang destinasyon. Habang papalapit siya sa gusali, nakaramdam siya ng kakaibang kutob na tila may masamang naghihintay sa loob. Gayunpaman, hindi siya nag-atubiling pumasok. Pagpasok niya, sinalubong siya ng napakalamig na hangin na tila kayang pahintuan ang tibok ng puso ng sinuman. Kasabay nito, may narinig siyang tinig mula sa di kalayuan na tumawag sa kanya bilang Apostol Simon. Ipinahayag ng misteryosong lalaki na matagal na niyang naririnig ang mga kwento tungkol kay Simon, kabilang na ang nakakatuwang tsismis na mahilig umano itong humabol sa mga babae. Habang nagsasalita ang lalaki, unti-unting naramdaman ni Kadyo ang epekto ng matinding lamig sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, binalaan siya ng misteryosong lalaki na huwag nang kumilos kung ayaw niyang lalo lamang pahirapan ang sarili. Ipinaliwanag nitong maging ang dugo ng tao ay maaaring magyelo sa lugar na iyon. Idinagdag pa niyang ayon sa mga impormasyong nalaman niya, ang Apostol Simon ay gumagamit ng claw na kayang lumaslas ng halos anumang bagay. Gayunpaman, sinabi rin niyang pareho silang gumagamit ng ganoong uri ng sandata, kaya nais niyang malaman kung sino sa kanilang dalawa ang tunay na mas mahusay. Pagkarinig nito, naging seryoso ang ekspresyon ni Kadyo. Naalala niya ang babala ng pinuno ng nayon na maging lubhang maingat sa pakikitungo sa mga Gensard dahil sila ay mga kalabang hindi dapat maliitin. Dahil dito, lalo siyang nakatiyak na ang lalaking nasa kanyang harapan ay isa sa mga Gensard. Unti-unti nang nagiging malinaw na ang bawat miyembro ng grupo ay nakakaharap na ng kani-kanilang mabibigat na pagsubok. Sa kabilang panig naman, nakapasok na si Simon sa gusali Z. Sa pamamagitan ng komunikasyon, pinaalalahanan siya ni Pedro na manatiling alerto dahil malaki ang posibilidad na papunta na rin doon ang mga Gensard. Halos kasabay ng babalang iyon, bigla na lamang may isang bagay na humarurot patungo sa kanya na tila isang bala. Dahil dito, napahinto si Simon nang mapansing na sugatan ang kanyang kamay. Sa kanyang isipan, agad niyang inisip kung baril ba ang ginamit laban sa kanya. Ngunit mabilis din niyang itinanggi ang posibilidad na iyon. Kahit pa may silencer ang isang baril, imposible umanong maging ganoon katahimik ang putok. Ang higit na ikinagulat niya ay malinaw niyang narinig ang tunog ng nabasag na bagay, ngunit wala siyang narinig na anumang putok. Ipinakita ng pangyayaring iyon na gumagamit ang kalaban ng isang teknik o sandatang hindi pangkaraniwan. Mula sa itaas, lumitaw ang isang tao na nagsabing ikinararangal niyang makaharap ng personal ang lalaking tinatawag na pinakamahusay na swordsman sa mundo. Gayunpaman,
Sinabi rin itong gaano man kagaling ang isang swordsman, kung ordinaryong kutsilyo lamang ang gamit nito, hindi nito kailanman mahahati ang tubig, malinaw na ang pahayag na iyon ay isang hamon, at tila ipinapakita ng kalaban ang matinding tiwala sa sarili bago pa man magsimula ang kanilang labanan. Samantala, patuloy namang minamasdan ni Rafi ang kilos ng lahat sa pamamagitan ng kanyang tablet. Buo ang kanyang paniniwalang hindi matatalo ng mga apostol ang mga Gensword. Naalala niya ang mga datos mula sa pagsasanay ni Skady, kung saan madali nitong natalo si Tadeo. Ayon pa kay Skady, walang halaga si Tadeo bilang kalaban. Ayon sa kanya, kung nais talaga siyang harapin ng patas, kailangan ng hindi bababa sa 12 katao upang maging sapat ang laban. Ang kumpiyansang iyon ay hindi lamang bunga ng pagyayabang, kundi nakabatay rin sa malawak na datos na kanilang nakalap. Batay sa battle data ng mga apostol na naipon sa tulong ng Glory at sa napaka-advanced na combat simulation na idinisenyong gayahin ang aktwal na labanan, paulit-ulit na pinag-aralan ni Skady ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Dahil sa matagal na pagsasanay na iyon, natutuhan niyang tumugon kahit sa simpleng tunog ng paghinga ng isang apostol. Bukod pa rito, ang lugar na pinili niya para sa labanan ay sadyang pabor sa kanya. Gaano man kalakas si Tadeo, napakahirap para rito na maipakita ang tunay nitong kakayahan sa kapaligirang iyon. Samantala, ipinahayag ni Rafi na ang tanging dahilan kung bakit naging mga apostol sina Tadeo at ang iba pa ay dahil wala pa noon ang mga Gensword. Ipinakita ng kanyang paniniwala ang matinding tiwala niya sa kakayahan ng kanilang grupo. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Skady si Tadeo sa kanyang training ground upang doon sila magharap. Napansin ni Tadeo na tila matagal nang pinaghandaan ng kanyang kalaban ang laban na iyon. Dahil dito, tinanong niya kung bakit siya dinala sa naturang lugar. Kasabay nito, inisip niyang malamang ay ang taong nasa kanyang harapan ang sinasabing nakatalo kay Iscariot. Mayabang namang sinabi ni Skady na, ayon sa kanyang simulation, iyon na ang 561 pagkakataong natalo si Tadeo. Idinagdag pa niyang kabisado na niya ang lahat ng karaniwang teknik na ginagamit nito. Dahil dito, iginiit niyang hindi raw tatagal si Tadeo ng lampas sa 10 minuto sa isang tunay na labanan. Kaya pinayuhan niya itong huwag basta-basta kumilos ng padalos-dalos. Ipinaliwanag din ni Skady na ang yelong tinatapakan nila ay pinahiran ng isang espesyal na likido. Dahil dito, halos umabot sa zero ang friction ng buong lugar. Ayon pa sa kanya, kahit isang isda ay mahihirapang gumalaw ng maayos sa ganoong klase ng ibabaw. Idinagdag niyang bagamat kaharap niya ang maalamat na God of Kowloon, hindi na raw uubra ang titulong iyon dahil wala sila sa Kowloon. Sa mapanuyang tono, sinabi pa niyang mas angkop na raw tawaging God of Mad-Ulash, si Tadeo kaysa God of Kowloon. Hindi naman nagpatinag si Tadeo. Sa halip, pabirong sinabi niyang napapaisip siya kung lalaki ba o babae ang taong nasa kanyang harapan. Gayunpaman, sinabi rin niyang wala namang halaga ang sagot dahil balak niyang patahimikin ang napakadaldal nitong bibig. Ngunit nang subukan niyang kumilos, bigla siyang nadulas. Agad niyang naisip kung isa ba iyong patibong. Napansin niyang maging ang simpleng pagtayo ay napakahirap gawin sa ibabaw ng yelong iyon. Dahil dito, napahalakhak si Skady at tinawag siyang katawa-tawa. Ayon pa rito, kumikilos si Tadeo na tila isang 80 taong gulang na matanda. Habang pinagmamasdan ang laban gamit ang kanyang tablet, sinabi ni Rafi na hindi nagbago ang ugali ni Tadeo. Para sa kanya, muli na naman itong nahulog sa bitag ni Skady. Batay sa kanilang datos, ang pagiging agresibo ni Tadeo ang pinakamalaking lakas nito, ngunit siya rin itong pinakamalaking kahinaan. Idinagdag pa niyang hindi sanay si Tadeo sa napakadulas na kapaligiran. Dahil dito, buo ang kanyang paniniwalang wala itong magagawa, lalo na't kayang umabot sa humigit kumulang 132 kilometro bawat oras ang bilis ng paggalaw ni Skady sa ibabaw ng yelo. Nang makita ni Rafi na tila hindi agad nakakilos si Tadeo habang papalapit ang pag-atake ni Skady, lalo siyang natuwa. Inakala niyang tama ang kanyang hula at wala nang paraan upang makaiwas pa ang kanyang kalaban. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nagawa pa ring makaiwas ni Tadeo sa mabilis na pag-atake ni Skady. Kalmado niyang sinabi na noong una ay inakala niyang medyo nasanay na siya sa mga madudulas na lugar, ngunit ngayon lamang siya nakakita ng isang taong kumikilos ng ganoon. Sa kabila ng sitwasyon,
nanatili siyang kalmado at hindi nagpadaig sa pangungutya ng kanyang kalaban. Dahil dito, lalo pang napatawa si Skady. Sinabi nitong nakakatawang makita ang iginagalang na God of Kowloon na nauwi sa pagkakaupo dahil sa pagkakadulas. Idinagdag pa niyang maging sa kanilang mga simulation ay hindi kailanman naging ganoon kaina ang ipinakitang bersyon ni Tadeo. Bilang tugon, marahang itinaas ni Tadeo ang kanyang hintuturo. Sa mas seryosong tono, sinabi niyang bilang kapalit ng hamong iyon ay ipapakita niya ang kanyang teknik na tinatawag na 1-second cut. Pagkatapos ay hinamon niya si Skady ng isang pastahan sa ibabaw ng napakadulas na yelong iyon. Tinanong niya kung mahuhuli ba niya ang napakabilis na si Skady o kung tuluyan siyang mabibigo. Gayunpaman, buong kumpiyansa niyang sinabi na siya ang mananalo sa pastahan, at 1 segundo lamang ang kailangan niya upang patunayan iyon. Samantala, itinuring ni Rafi na walang batayan ng kumpiyansa ni Tadeo. Ayon sa kanya, gaano man karami ang karanasan ni Tadeo sa iba't ibang labanan, hindi ito basta-basta makakaangkop sa lugar na iyon. Para kay Rafi, ang kapaligirang iyon ay isang uri ng impyerno na hindi pa kailanman naranasan ni Tadeo sa buong buhay nito. Ipinakita ng pananaw niyang lubos ang tiwala niya sa mga paghahandang ginawa ng kanilang panig. Sa kabilang banda, ipinakilala rin ang lalaking may codename na Frey, isang Senador Zard-class na mandirigma na kilala sa pambihirang Super Claw. Bukod sa matitinding kuko nito, taglay rin niya ang kakayahang makayanan ang napakalamig na temperatura, isang katangiang pinaniniwalaang mas angkop pa kaysa sa kakayahan ni Kajou sa ganoong kapaligiran. Sinabi ni Frey na alam niyang ang mga kuko ni Kajou ay kayang gamutay ng halos anumang bagay. Gayunpaman, naniniwala siyang mas hihigit ang sariling mga kuko niya. Idinagdag pa niyang marami na siyang nalalamang impormasyon tungkol kay Kajou. Ayon sa kanya, isa itong higanteng lalaki na halos 2 metro ang taas, may lakas na kayang magbuhat ng humigit kumulang 750 kilo sa bench press, at nagtataglay ng lason sa dugo na kayang pumatay ng sinumang tamaan nito. Kilala rin umano si Kajou bilang isang henyong mamamatay tao na kalaunan ay naging apostol ng glory sa kabila ng ordinaryong pinagmulan nito. Sa mapanuyang tono, sinabi ni Frey na nakapagtataka raw na ang isang taong kagaya ni Kajou ay nauwi lamang sa pagiging tagasunod ni Pedro. Para sa kanya, tila naging sunod sa Nier na lamang ito sa matandang lalaki. Bilang tugon, sinabi ni Kajou na halos lahat ng sinabi ni Frey ay tama, maliban sa isang bagay. Ipinaliwanag niyang nakagawa na si Frey ng isang kasalanang sapat upang pagbayaran nito ang buhay. Ayon kay Kajou, ang kasalanang iyon ay ang paglapastangan kay Pedro, na itinuturing niyang kanyang guro. Ipinakita ng kanyang sagot kung gaano kalalim ang kanyang paggalang at katapatan kay Pedro. Samantala, patuloy namang sinusuri ni Simon ang nangyari sa kanilang engkwentro. Sigurado siyang wala siyang nagawang pagkakamali. Sa kanyang pagkakaalala, malinaw na tinamaan niya ang kanyang kalaban ng espada, ngunit sa huli ay siya pa ang nasugatan. Dahil dito, nagsimula siyang mag-isip kung anong uri ng kakayahan ang ginagamit ng kanyang kalaban. Kasabay nito, ipinakilala ang lalaking may codename na Allway, isa ring Senador Zard-class na mandirigma na gumagamit ng water jet, isang teknik na sinasabing kayang bamutas maging ng bakal. Sa magaan na tono, sinabi ni Simon na talagang nakakapagod maging sikat. Pagkatapos ay napansin niyang napakabata pa ng lalaking nasa kanyang harapan. Dahil dito, sinabi niyang tiyak na hindi ito si James Minor kundi isa lamang sa mga miyembro ng Gensard. Dagdag pa niya, bilang kapwa mga taong nawala ng isang kamay, mas mabuti sanang hindi na sila maglaban, lalo na't ipinapaalala raw sa kanya ng binata ang kanyang pamangkin na si Tadeo. Natawa naman si Allway nang marinig ang paghahambing na iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi naman talaga siya kulang sa kamay. Kasabay ng kanyang mga salita, agad niyang pinakawalan ang kanyang water jet patungo kay Simon. Ngunit bago pa man tumama ang pag-atake, naglaho na si Simon sa kanyang kinatatayuan. Samantala, iniulat ni Rafi na sa kasalukuyan ay nangingibabaw ang mga Gensard laban sa mga apostol. Ayon sa kanya, kahit ay dagdag lamang ang naging pagsusuri ng glory sa kanilang kakayahan, naniniwala siyang karapat-dapat na silang humiling ng panibagong evaluation upang makakuha ng mas mataas na antas ng misyon. Gayunpaman, kalmado lamang na sumagot si James. Sinabi niyang para sa kanya ay dapat tapos na ang lahat. Dahil dito,
Inutusan niya si Rafi na magsimula ng kumilos. Agad namang sumunod si Rafi. Noong una ay inakala niyang ang tinutukoy ng kanyang ama ay ang pagsusumit ng panibagong evaluation request sa Glory. Ngunit agad siyang itinama ni James. Ipinaliwanag nitong ang tinutukoy niya ay ang mga Gensard mismo. Ayon kay James, dapat ay talo na ang mga ito sa mga oras na iyon. Nagulat si Rafi at agad tumutol. Para sa kanya, malinaw na nasa panig ng mga Gensard ang kalamangan, at kumbinsido siyang wala nang magagawa pa ang mga apostol. Ngunit nanatiling kalmado si James. Sinabi niyang hindi na kailangang gumawa pa ng anuman ang mga apostol, sapagkat hindi na iyon kinakailangan. Lalong nalito si Rafi at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Kasabay nito, tila may bigla siyang napagtantong mahalagang bagay. Sa kabilang panig, labis ang pagkabigla ni Skady. Hindi siya makapaniwalang ang kanyang perpektong katawan, na inabot ng mahigit isang dekada upang tuluyang makaangkop sa napakadulas na sahig na iyon, ay tila hindi naging sapat na kalamangan. Sa kanyang pananaw, kahit isang apostol ay imposibleng makakilos ng ganoon. Sa loob lamang ng ilang segundo, sa ibabaw ng sahig na halos walang friction, hindi lamang nagawang manatiling nakatayo ni Tadeo, kundi tila malaya pa itong nakagagalaw na para bang lumulutang sa hangin. Ang tagpong iyon ay malinaw na lumampas sa inaasahan ni Skady. Samantala, bahagyang ngumiti si Tadeo at inaming siya rin ay nagulat. Ayon sa kanya, iyon ang unang pagkakataong makatapak siya sa ganoong kadulas na lugar. Idinagdag pa niyang mukhang maging si Skady, na hindi man niya matukoy kung lalaki o babae, ay tila nabigla rin sa nangyayari. Ipinaliwanag niyang hindi naman ganoon kahirap ang paraan upang makagalaw sa ibabaw ng sahig na iyon. Para sa kanya, sapat lamang na mapanatili ang tamang balanse ng katawan. Sa isip ni Skady, imposible ang paliwanag na iyon. Hindi niya matanggap na nagagawa ni Tadeo ang ganoong bagay gamit lamang ang simpleng balanse. Dahil dito, nagsimula siyang magduda at inisip na malamang ay gumagamit lamang si Tadeo ng kung anong panlilinlang. Hindi na siya nag-atubili at agad sumugod. Habang mabilis na sumusulong, sinabi niyang sa huli ay wala namang ibang magagawa si Tadeo kundi manatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Kaagad niyang inikutan si Tadeo sa bilis na humigit kumulang 134 na kilometro bawat oras. Buo ang kanyang paniniwalang wala nang pagkakataong makakilos pa ang kanyang kalaban. Kasunod nito, ipinahayag ni Skady na nalampasan na niya ang limitasyon ni Tadeo, at maging ang limitasyon ng karaniwang tao. Patuloy niyang dinagdagan ang kanyang bilis hanggang umabot sa halos 144 na kilometro bawat oras, dahilan upang makalikha pa siya ng mga afterimage. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Tadeo at hindi man lamang natinag. Hindi pa roon nagtapos ang pagpapabilis ni Skady. Mula 162 kilometro bawat oras ay umabot pa ito sa humigit kumulang 181 kilometro bawat oras. Naniniwala siyang kapag bumangga si Tadeo sa ganoong bilis ay tiyak na mawawasak ito. Dahil dito, tuluyan na siyang sumugod at inisip na matatapos na ang laban sa sandaling iyon. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, natawa lamang si Tadeo. Pinuri pa niya si Skady dahil sa pambihirang bilis nito. Gayunpaman, sinabi rin niyang kulang pa rin iyon upang maabyutan siya. Sa isang iglap, hindi na malaya ni Skady na tinamaan na pala siya ng sunod-sunod na atake ni Tadeo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad siyang natigilan at hindi maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ganoon kabilis. Kasunod nito, nagsimulang kontrolin ni Tadeo ang daloy ng hangin sa kanyang paligid. Habang inihahanda ang kanyang susunod na galaw, biglang nagkaroon ng mga bitik ang sahig na kanyang tinatapakan. Sa kabilang banda, nakita iyon ni Rafi ngunit inisip niyang wala ring saysay ang ginagawa ni Tadeo. Para sa kanya, gaano man ito kalakas bilang apostol, imposibleng makagalaw ito ng maayos sa ganoong klase ng sahig. Ngunit muli na namang nagkamali ang kanyang hula. Sa isang kisap mata, biglang naglaho si Tadeo sa kanyang kinatatayuan. Napalawak ang mga mata ni Rafi habang nagtataka kung saan ito patungo. Inisip pa niyang baka sadyang ibabangga ni Tadeo ang sarili nito sa pader upang makakuha ng dagdag na bilis. Sa halip, nasaksihan niyang patuloy na gumalaw si Tadeo sa iba't ibang direksyon ng napakabilis, hanggang sa makalikha ito ng tila mga guhit ng hangin sa kanyang dinaraanan.
Ang umiikot na daloy ng hangin ay naging matalim na parang mga letigong gawa sa espada. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Tadeo ang teknik na Furious Wind Martial Emperor. Dahil dito, lalo pang lumaki ang kanyang bilis hanggang sa halos hindi na ito masundan ng mata. Ipinakita ng teknik na iyon na hindi lamang lakas ang sandata ni Tadeo, kundi pati ang napakahusay niyang kontrol sa galaw at kapaligiran. Nang makita iyon, nagsimulang matarante si Skady. Napagtanto niyang kung magkakabanggaan sila sa ganoong bilis, tiyak na hindi kakayanin ng kanyang katawan ang pinsala. Para sa kanya, ang bilis na ipinapakita ni Tadeo ay lampas na sa normal na kayang maabot ng tao. Sa loob lamang ng isang kisap mata, sabay-sabay na tinamaan ni Tadeo si Skady sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa napakalakas na impact ng pag-atake, halos mawalan ng ayos ang katawan nito. Tinatayang umabot sa humigit kumulang 256 na kilometro bawat oras ang bilis ng bangga ni Tadeo. Nang masaksihan iyon, tuluyang natigilan si Rafi. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at napasigaw habang galit na tinawag si Tadeo na isang walang hiya. Mariin niyang itinanggi sa kanyang sarili na maaaring mangyari ang ganoong resulta, sapagkat taliwas iyon sa lahat ng kanilang inaasahan. Samantala, sa kabilang bahagi ng pasilidad, matagumpay namang napabagsak ni Kajo si Frey. Sa lakas ng kanyang pag-atake, naibaon pa niya ang ulo ng kalaban sa pader. Kasabay nito, sa isa pang lugar ng labanan, ipinakita rin ni Simon ang pambihira niyang husay sa espada. Sa napakabilis na serye ng kanyang mga pag-atake, tuluyan niyang nawasak ang waterjet ni Oluvi. Matapos ang sagupaan, malamig na sinabi ni Simon na sa totoo lang ay nais pa sana niyang maging kaibigan ang isang taong katulad niyang may kapansanan sa kamay. Gayunpaman, malinaw na hindi na iyon magiging posible matapos ang kanilang naging laban. Sa kabilang banda, ipinakita naman ni Kajo na hindi sapat ang matinding lamig na halos minus 200 degrees upang pigilan siya. Para sa kanya, hindi iyon naging hadlang upang talunin si Frey sa loob lamang ng ilang segundo, bago pa tuluyang maapektuhan ng matinding lamig ang kanyang katawan. Kasabay nito, mabilis ding nawasak ni Simon ang malaking tangke ng tubig na nasa malapit, dahilan upang tuluyang ma-neutralize ang waterjet ni Oluvi. Ipinakita ng dalawang laban na kahit maingat na pinaghandaan ng kalaban ang kanilang kapaligiran, hindi pa rin iyon naging sapat upang pigilan ang lakas at karanasan ng mga apostol. Habang pinagmamasdan ng lahat ng nangyayari sa pamamagitan ng monitor, hindi mapigilan ni Rafi ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi siya makapaniwalang ang lahat ng datos at paghahandang inipon nila sa loob ng maraming taon ay tila nawasak lamang sa loob ng ilang sandali. Unti-unti niyang napagtanto na ang kanilang mga kalkulasyon ay hindi naging sapat laban sa aktwal na kakayahan ng kanilang mga kalaban. Sa pagkakataong iyon, tinanong siya ni James Minor kung alam ba niya kung bakit 12 lamang ang kinikilalang apostol sa buong mundo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang ang tungkulin ng isang apostol ay ang humatol sa mundo. Dahil dito, ang maaaring humawak ng ganoong responsibilidad ay yaong mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang lampas sa karaniwang pag-unawa ng tao. Sa pananaw ni James, tanging ang mga may kakayahang lumampas sa normal na limitasyon ang nararapat tawaging mga apostol. Ang paliwanag na iyon ay nagbigay ng mas malalim na pananaw kung bakit ganoon kataas ang pagtingin nila sa mga taong nagtataglay ng pambihirang lakas. Nababalisa si Rafi kaya agad niyang itinanong kung ano ang dapat nilang gawin, sapagkat naniniwala siyang hindi magtatagal at maaabot na rin ni Simon ang silid kung saan naroon ang mga bata. Gayunpaman, nanatiling kalmado si James Minor. Ipinaliwanag niyang ang mga batang iyon ay nagsisilbi lamang bilang isang uri ng seguro o pansuportang plano. Dahil dito, sinabi niyang hindi kailangang mag-alala si Rafi. Idinagdag pa niyang ang tunay na naghihintay sa mga apostol ay nasa unahan pa lamang. Pagkatapos nito, sinabi niyang siya mismo ang kikilos upang personal na patayin ang natitirang isang kalaban. Ang pahayag na iyon ay nagsilbing malinaw na hudyat na handa na siyang direktang makialam sa laban. Sa puntong iyon, doon muna nagtapos ang bahaging ito ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang patuloy na makagawa ng mas marami pang dekalidad na manhwa recap. At kung nais ninyong ipagpatuloy ang susunod na kabanata, ipaalam lamang ito sa comment section.
Maraming salamat sa inyong panunood.